Welcome to my vlog. This is Lilet Life and Travel. May papakita pala ako sa inyo. Yan ay, ano ba tawag niya sa asukal na yan? Mas pulbado. Ayan, magluluto tayo ng bibingka. Bibingka. Oo, matamis sa bibingka. Parang baby siya. Pero yung ano niya ay nasa ibabaw. Dapit niya. So, bali, ayan nga. Magasaing muna ako ng 2 gatang ng malagkit. Ayan, nilalagay lang natin sa rice cooker siya. So, 2 gatang yan. Nilalagay na siya sa rice cooker. Hintayin lang natin yung maluto. Ay, ito na nga. Naglaano na ako. Nagpakulo na ako ng gata. Nilagyan ko ng 1 cup of gata, 1 cup of asukal vinegar. Kaya na nga, lagay na natin yung asukal na puti. 1 cup din yan. Supposed to be is 3/4 lang daw dapat. Eh, gusto ko 1 cup. Depende sa inyo kung ilan ang ilalagay ninyo. Depende sa tamis ng panlasa niyo. Yan, halu-haluin nyo lang hanggang sa matunaw ang asukal. Tapos mahina lang dapat siya. Lagyan nyo na 1 pinch of salt lang para lang mag-balance yung kanilang tamis. Meron siya na pangontra sa luyan. Pag ganyang na, pwede mo na ilagay yung sinaing malagkit. Dalawang gatang lang yan. Yan, kinain. Ang kain lang naman yan. Sa kapandala ko bukas. Daling ko sa kapatid ko. Ang ganda ng malagkit eh. Malalaki yung butol ng malagkit. Halu-haluin nyo lang siya palagi. Tapos yung apoy niya, mahina lang ang apoy. Yan, palagi nyo lang siyang hahaluin. Hanggang sa parang kumunat na siya. Dalawang gatang, tama lang yung pambahay. Kung kayo-kayo lang naman ang kakain, tama lang siya. At hindi mo nang alagyan to ng yan lang, ganyan lang. Tinikumang ko kasi masarap siya. Kahit ganyan lang siya, wala pa siya yung brown sugar. Masarap na siya. Makunat-kunat na siya. Makunat-kunat na.
Ayan. Pwede na yan eh. Alam ko pwede na. Ayan, pwede na yan. Luto na yan. I-set aside na natin. Ayan. Katapos naman, yung panutya, ipakuluan nyo lang muna. Naglagay lang muna ako ng konting tubig para matunaw ang panutya. Kasi kung gata ang unahin ko, baka maubos yung gata. Hindi pa tunaw yung panutya. So, konting tubig lang para lang matunaw siya. Saka natin lalagay yung gata. Medyo natutunaw-tunaw na siya. Kailangan tanawin ko. Saka mo ilalagay yung gata. Panod niya. Parang magkubado. Yan na, natunaw na siya. Yan, binuwas ko na yung gata. Mimix ko na siya doon. Lalagyan ko pa yan ng kalahating sugar. Na brown sugar. Half cup. Yan, halu-haluin nyo lang. Naglagay din ako ng 1 pinch of salt para balance sa tamis niya. Kaya halo lang halo. Huwag nyo titigilan halo. Tapos yung apoy niya, low lang siya. Mahina lang yung apoy. Halo lang ng halo. Ayan. Halo lang halo hanggang sa lumapot. Ayan, parang pwede na yata ito eh. Pagkaluto, diretso niya na agad sa lalagyanan niya kasi parang hindi na siya tumigas. Pag lumamig kasi yung titigas. Pwede na, parang caramel na. Nagtira pala ako ng konti para sa caramel. Para kung mag-pancake o mag-saging. Ayan. Pwede mo siyang i-topping.
Yan, pagkatapos yung pagkaluto, ilagay nyo na agad sa ano, kasi pag nga lumambing, tumitigas. Ang nagawa ko pala sa 2 gatang na malagkit. Yan, small, medium lang. Dali namin to bukas, papuntang Cavite. Ayan na nga, nakagawa na nga tayo ng 3 piraso. Kasi 2 gatang lang yan, pangkain lang, tambaon. Ay, nag-umpisa na nga siya tumigas, oh. Kasi lumamig na. Inano ko kasi, nirest ko muna siya ng konti. Kaya kailangan talaga, pagka tapos yung maluto, naka-ready na dapat yung lalagyanan niya. Sabay, ang malagay doon sa lalagyan na yan. Para hindi sa titigas. Ayun na, tumitigas na nga. Nisimot ko lang kasi sayang. So, hanggang dito na lang siguro tayo. Please like and subscribe. This is Lilette Life and Travel. Thank you for watching. Hope see you again.